So what's up mga kamag, I'm back, ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, tangina, second round ng tournament. So dapat aantayin ko munang ma-upload yung another 2 na quarterfinals battle, kaso medyo matatagalan pa ata kasi hindi pa nagaganap yun di ba? Hindi pa sila naglalaban, sila Blazer, tsaka sila Vicente, tsaka Kilan, tsaka sila Blazer, tsaka Mirage. So sabi ko, since uploaded na yung dalawang quarterfinals dito sa Hudyat 3, so naisipan ko na panoorin na siya, reviewin na siya, kasi sobrang daming iniiwasan ko, no? Iniiwasan ko yung mga clips sa Facebook para yung alam mo yun, para pag napanood ko siya is malakas pa yung impact. May mga clips ako na daanan pero hindi ko talaga siya pinapanood, no? Ini-scroll up ko na lang talaga para sabi ko ayoko muna siyang panoorin kasi nga maraming nagsabi, no, nung mismo after nung battle na to. Maraming nagsabi na sobrang lakas daw ng round 3 ni Casper. Ayun lang yung pinaka naging alam ko or pinaka idea ko sa battle na to. Sobrang lakas daw ng round 3 ni Casper. Nag-joke daw si Katana. So ayun lang yung mga infos na alam ko. Pero yung mga linya wala. Ini-scroll up ko yung mga clips na nakikita ko sa Facebook, no. So eto, official first time ko siyang papanoorin at syempre lagi ko naman sinasabi sa inyo na if mga bago yung mga battle, syempre ayoko naman siyang panoorin tapos re-reviewin ko tapos papanoorin ko ulit. Ayoko ng ganun. So ito, first time ko siyang mapapanood at the same time re-reviewin din natin siya. So tignan natin kung anong klaseng battle ba yung nangyari kasi bago mag-umpisa yung tournament nung nilabas ni Boss MZ yung poster, marami agad nagsasabi na si Katana nga daw ang parang automatic Katana yung magkakampyon, tapos Katana versus Vicente na agad, parang ayun yung sinasabi. Pero yun, sinira ni Casper yung expectation ng marami. So yun, tignan natin kung anong klaseng battle yung mangyayari. So Katana versus Casper, second round ng Pedestal 3. Let's go. Si Casper, unang banat kay Casper, Pedestal 3 tournament. Pakinggan natin. Mahirap to lampasan. Sa totoo lang, may pag-aalinlangan din ako. Okay. Kaya na ko pa ito napansin. Nung nagsha-shoutout pa lang si Casper, pansin ko na to, na iba yung aura ni Casper dito. Parang seryoso siya dito. Tapos naka game face hindi ngumingiti or something. Game face si Casper dito, seryoso siya dito. So tingnan natin. Napansin ko to kanina nung nagsi-shoutout pa lang siya. Tapos ngayon unang linya, ganun pa rin yung ano niya, mukha niya, game face pa rin. So yan. Tingnan natin. Iba yung aura ni Casper dito. Si Casper, unang banat kay Casper, Pedestal 3 tournament. Pakinggan natin. Mahirap to lampasan. Sa totoo lang, may pag-aalinlangan din ako. Ayokong mga ako, kaya hayaan yung pong Katana na lang ang itataga ako sa bato. Gusto nyo ng bago, di ba? O di na dapat yan tinatanong, sino bang may ayaw makakita sa Katanang binabaon? Kaya Motos Game! Mga last battle ko, sabi nila Joker na raw ako. Patawang baon na kilala. O sige, payasong nagtatanghal. Tsak may malalamon na espada, kaya mapapasubo ako dito. Payaso nagtatanghal, may masusubo na Katana. So madalas naman yung pag may mga clowns, 'di ba, may mga mga magic show sila na tawag doon, may sinusubo siya na Katana or hindi naman siya na espada, 'di ba? Pero laruan lang 'yun eh. Ni-reveal na 'yan eh, 'di ba? Ni-reveal na yung ganung magic na hindi naman talaga totoong 'yan. So 'yun, maganda yung
maganda yung reference ni Casper sa mga unang linya niya dito. Araw ako. Sa patawang baon nakilala. O sige payasong nagtatanghal. Tsak may malalamon na espada. Kaya mapapasubo ako dito. Dito sa tumalukay. Tinitigan ko. Nilapitan ko. Hanggang sa may tatalino. May tanong lang po ako. Ba't ganyan yung balbas mo, buaghag? Ano yan, dahil umidad? Angas ng bird mo, ah. Pababa yung lipad. Tangi ng bigutilyo to. Madrama ka rin. Dinadaan mo lang sa mukha mo nakakatawa para di ba iba? Huwag mo na ikaila. Marami baka sa inyo maraming hindi na familiar kay Tatalino kasi wala nang bubble gang tuwing Biyernes ng ano eh, di ba? Yung bubble gang kasi ngayon parang hapon na siya, 'di ba? Pero yung time na yung bubble gang is every Friday night. Tangina na sobrang solid yung mga ano doon, mga segments doon. And isa 'yon si Tatalino, nagumanap si Michael V. So kung hindi kayo familiar, pwede niyo i-search sa YouTube yung Tatalino. So ermitanyo siya na pwede mong pagtanungan ng kahit na ano, tapos sasagot din siya. Parang mga sagot niya matalinhaga, tapos magkaka-rhyme din yun. Basta check nyo na lang. Ganyan yung balbas mo, buaghag. Ano yan, dahil umidad? Angas ng bird mo, ah. Pababa yung lipad. Tangi ng bigutilyo to. Madrama ka rin. Dinadaan mo lang sa mukha mo nakakatawa para di ba iba? Huwag mo na ikaila. Tangi na mo, Emboy. Kita. Speaking of kita, ano kaya nakita mo sa Facebook ko? Di ba dun ka kumukuha ng mga linyang gamit pamatay? Tas sasabihin nyo, mala Harlem, ang angkin niya na style, mas mukha nga na Shernan sa FB galing mga lines. Guard, may baliw dito. 2 beses ginamit panira. Okay din pagbababad mo sa Facebook no? Nakakuha ka ng linya. Kaya kung sakaling personalin ako nito, ako'y nakahanda na dyan. Mga larawan o kaganapan na nakita mo sa Facebook at buhay sa nakaraan. Katana sa multo, tatagos na lang yan, di na ako masasaktan. Tangin na yan! Solid. Ang ganda nung reference niya dito. Ang ganda nung nagustuhan ko yung katana sa multo. Tatagos na lang yan, di na ako masasaktan. Solid, napaka-solid nung imagery na yun. Tapos yung guard may baliw dito. So hindi ko alam kung ano yung sinasabi ni Casper na isa pa, kasi sabi niya 2 beses daw ginamit. Pero yung isa ginamit niya kay Crispy Pitus sa 1 minutes. Yes. Tawang-tawa ako doon sa live. Tapos ano pa yung mga reference ni Casper dito, yung pagbababad daw sa Facebook, nakakuha ng lines, 'di ba? So medyo dinisect ni Casper ng konti, no, si Katana sa part na to, kasi alam naman natin yung mga past battles ni Katana, 'di ba? Kay Da Vinci, kay Joss, kay 7K hindi naman gaano, pero ang tinutukoy ni Casper dito, isa sa mga inaanggulo ni Katana kasi sa mga battles niya is yung sa Facebook, no, yung pag-check ng profile kung ano yung nakita, 'di ba? So ayun yung sinasabi ni Casper dito. So ayun, at least 'di ba, hinanda na ni Casper yung sarili niya na if ever may gamit si Katana na panira about do sa Facebook, sinabi na niya, dinefend na niya yung sarili niya dito na tatagos na lang yan. So ayun, di na ako masasaktan. Ayos yun, maganda yun. Magandang reference, magandang angulo yon. Pero tignan natin, minsan kasi kahit na tawag dito, na nagkaroon na ng pre-med, hindi pa rin natin masasabi na hindi na maging effective yung angulo na yon. Magkakatalo pa rin kung paano dinideliver ng isang MC yung angulo na yun, na kahit may pre-med yung kalaban niya, tatagos pa rin. So, tignan natin kung maging effective pa rin, kung may ganong angulo si Katana kay Casper. So, yun.
mga larawan o kaganapan na nakita mo sa Facebook at buhay sa nakaraan. Katana sa multo, tatagos na lang yan, di na ako masasaktan! Tangin na yan! Ginawang meta, yung Facebook! Bakit? Monetize ka ba? O yan lagi gamit niya sa Battle Earth. Facebook. Ulul, sabihin mo nga, Mark Zuckerberg! Tanga na di lang mabanggit na maayos yung iba na agad estilo. Ulul, tanga na to. Pare-pareho na agad kami porque di lang kami bulol kagaya mo. Pwes di naman na to bago sa akin. Iba't ibang dila na pinutol ko sa Battleman. Sanay na akong tumalo ng bulol at kahit tanong mo pa kay Gray, magmamater yan. Kasi sa espasyo na to, may mas. Kasi nga, father daw to. Pes kahit magdasal pa, walang ama naming magsasalba ngayon sa akin malalanta. Mga sulat kong graffiti ang tsak sa pader magmamarka. Ha? Tingin Okay. mo, hinagis ako ni MC sa Lions din. Yun ba repa? Bakit mabangis ka ba? Eh nung sinabi mo yun, halataring komedya. Ba't ako matatakot sa leon na nanggaling sa perya? Tangina nito. Ha? Na nanggaling sa perya, madali lang mamersonal manakit. Magpatawa na gamit. Common sense at wak na angulo. Lumalabas din sa'yo pagkabagsik. Tinatago ko lang ng mga panalo mo. Ngayon, ready na ba yung mga sinabihan mong mag-react? Para magmukhang malakas to? Malas mo, kalaban mo ako. Walang magwawagayway ng leg sa bars mo. Okay, so magwawagay ng okay. Ginamit ni linya yon ni Katana kay 7K. So, yun. Okay, tapos na yung round 1 ni Casper. Pinaka-highlights ng round 1 ni Casper. Siyempre, yung pag-dissect niya ng konti sa style ni Katana about nga dun sa Facebook. Okay, maganda yon. Isa sa mga naging quotable line ni Casper dito is yung katana sa multo. Tatagos na lang yan sa akin. Hindi na ako masasaktan. Solid na linya yon, tol. Sobra. Tapos ano pa? Medyo ito napansin ko lang dun sa round ni Casper dito sa round 1 ni Casper, yung about dun sa mga setup, medyo mahaba. Tapos hindi ganun ka impactful yung pinaka punchline. So ayun yung pinaka nakita ko sa round na to. Although sabi ko nga ang pinaka naging highlights ni Casper is pag-dissect ni Casper kay Katana. Okay yon, maganda yon. Yung pagkakaroon niya ng pre-med sa mga angulo na pwedeng gamitin ni Katana sa kanya, maganda yon. Yung ender na yung malas mo ako yung kalaban mo, walang magwawagayway ng leeg. Okay, maganda yon. Although hindi ganun ka, hindi kinlose ni Casper ng seryoso yung round niya, pero ayos na ender pa din yon. So ayun, medyo siguro nag-expect lang ako ng sunod-sunod at maraming effective lines kay Casper dito sa round 1. Kasi sabi ko nga sa inyo, iba yung aura ni Casper. Sabi ko more parang nakaseryoso no? Seryoso mode naka-game face So andun yung expectation ko na sa setup pa lang may suntok na mga solid na haymaker. Ayun yung mga ina-expect ko. So ayun, round 1 pa lang naman, although hindi ko naman sinabi na mahina yung round 1 ni Casper, pero andun yung parang na-highlights din naman ni Casper yung pinaka gusto niyang iparating sa round na to. So maganda yung round 1 ni Casper. Pakinggan muna natin si Katana, tapos saka natin i-power scale yung battle na to. Yo, tangina multo na naman. Hindi daw tatagos yung espada. Tanginang multo yan. Wala ka bang maisip na branding? Paano papatayin yung multo kung immortal? Di mo ba napanood yung Goblin? Pati balbas ko, sinita pa. Kamu nga saya akong konti, tropa. Ganyan yung balbas ng mga binatang nagbabahay-bahay na Jehovah. Yo. Di ko din alam anong gagawin ko sa'yo. Tangina no, bigat. Ganito yung mga napapanood mo sa YouTube pag madaling araw, no? Lion versus giraffe.
Pagtapos kay 7K na mukhang madaling hold upin, eto namang sunod, Banong Casper. Ang pangalan ko Katana, hindi Labaha. Boss, ba't ba naisupot ngayong summer? Laban ko kay Diyos, props lang kita. Ngayon tumitesting ka na makasabay. Katana sa leeg, ano to, nagpapakamatay. Nakaligtas kay Nathan, pues ako bahala sa multo na pasaway. Aalis ka ngayon dito na sundo ang asabay. Totoo lang, ayoko to kalaban. Iyakin to pagtalo eh. Napaka-stupid. Lampas sa oras si Atoms eh. Dinidistra ako ni Good Kid. Pagkatapos i-bodybag ni Kilan, bakit? Graduating student ba kayo? Potang, hassle mo matalo. Laging may explanation after battle. Ano ka pang-anim na horado? Bas ngayon, di na pwede yan. Makikita ng lahat paano ka maghihingalo. Mga rason at dahilan, hindi na pwedeng ibato. Kamatayan na sanhe ng bawat linyang iyong solong tinamo. Ang magsasabi na lang ng dahilan ay yung mag-autopsy sa'yo. Alam kong di nyo alam. Pero bago mo, Tus, bumatil to sa amin sa may beat. Diyos ko po, kakaaning. Eto tissue, punas mo sa face mo para di mabisto. Ang sarap mo sa bakin! Hindi yan... Sa binoto ko noon, pero di talaga ako masyado nanood. Di talaga... Kasi nag-choke yung kalaban. Di talaga ako masyado nakinig kung susumahin. Busy kami noon, pagchismisan ka sa labas kasi kaleeg mo yung tropa namin. Huling laban niya, tinanong sa Nathan kung nagalaw niya na si Rain. Gagawin, no? Damay kahit walang kinalaman. Pero salamat pa din, Nathan, sa sakripisyo. Tinanong mo yung tanong ng bayan. Ginanon ka lang eh, no? Tapos di mo nasagot. Paano ako sa'yo matatakot, tanga? Ganun ka supot imahe mo. Kailangan pa i-confirm kung kumakantot ka na. Sabi niya dun, no? Sa mga nagtatawag at tumaasang sa torneo, ako yung muling makalapag. Mag-abang ka. Ano ba itong mga bata mo, site? Parang mga gago ang puta. Mga laging inaabangan, ano kayo, mga truck ng basura. Laging main character, laging top tier. Hala, kung talagang ganon, sir, bakit nung 1 minutes, ikaw yung taga-motus na nasa ilalim ng poster? Ikaw yung pinauna bumatel. Ako na magsasabi sa'yo, hindi mo napapansin. Okay. Ikaw yung, tara, palabanin na natin yan. Anong oras na para makapag-start na din? Ikaw yung, oy, solid. Sige, pwede ka na umuwi. Wala ka na ditong gagawin. Ikaw yung, okay lang di na mapanood na mga di pa nadating. Pero huwag mo damdamin. Malay mo nagkamali lang. Casper, huwag ka magtatampo. Baka aksidente lang. Kasi top tier ka eh. Baka late lang nila napagtanto. Huwag ka magpapapekto. Matibay ka. Alam kong lalaban pa to. Tingin na ulit sa camera. Kausapin mo na yung mga nag-aabang sa'yo. Time. Pangalawang banat, Casper. Okay. So, hindi ito yung typical na katana na in-expect. Sige, sabihin natin. Sige, ako na lang. No, in-expect ko. Kasi sabihin ko sana in-expect ng marami. Pero since ang dami na nakapanood na ito, 51k views na to. So, tapos plus yung live pa. Tapos ako ngayon ko lang ito makapanood. So, typical, no? Hindi ito yung typical na katana na in-expect ko. Kasi nga, tangina, napanood ko yung debut battle niya kay Da Vinci. Napanood ko yung laban niya kay Joss. Napanood ko yung laban niya kay 7K. Akala ko mag-uumpisa na yung alam mo yun, yung mas malakas na katana kasi nasa tournament na siya. Kasi malakas, sobrang solid ng laban niya kay Da Vinci eh. Tapos nasundan pa yon ng laban niya kay Joss. Kung kilala niyo si Joss, men, siya yung recently champion ng 1-up-4 sa FRBL. So, napanood ko rin yung FRBL run ni Joss, yung buong tournament ng 1-up-4. Napanood ko yun. Ibang klase din yun. Ang lakas ni Nick Joss. Pero, tinalo siya ni Katana. Tapos, syempre, 7K. Napanood ko ng live. Napanood ko ng live at na-review na rin natin. And yes, sobrang solid din ng performance ni Katana. And dito, so, nag-expect ako ng another solid game for Katana. Although round 1 pa lang naman, pero madalas sa mga round ni Katana per round, andun yung effectivity ng mga haymakers, yung bigat ng sulat, yung diin ng sulat, yung mga
direct points, no? Direct punto sa kalaban. Ayun na yung ina-expect ko. Pero pagdating dito sa round 1 niya kay Casper, medyo hindi yun yung nakita ko. Hindi yun yung napanood ko. Sabi ko nga sa inyo, hindi to yung typical na katana. Parang may kulang sa round ni Katana sa round 1. Di ko alam kung kulang ba yun sa references, sa angles, sa punto, sa mga bara. I'm not sure eh. Pero overall may kulang doon sa round ni Katana. Hindi ganito yung round 1 ng Katana na sa first 3 battles niya, di ba, dito. So yun, medyo nabitin lang ako at medyo nakulangan talaga ako doon papunta kay Casper. Kasi parang nagkulang si Katana sa mga angulo eh para tirahin si Casper. So parang ayun na lang, best way to describe na lang ng kulang ni Katana. So ayun, para sa akin mas naging effective pa rin si Casper sa round 1. May mga quotable lines, may highlight si Casper sa round 1. Pagdating kay Katana kasi medyo hindi ganoon ka pulido yun para sa akin. So round 1 9-8 in favor of dikit man yung round 1, pero yung round 1 bibigay ko yan kay Casper. Gahibla lang. Tangina mo, mukha kang pangit dun. Oo, ako yung unang battle ng 1 minute, ako unang nag-set ng standard nung gabing yun. Okay. Tanga, kalaban mo ninja eh. Kamusta, Mr. Overrated? Tipong kahit ano sabihin may hiyawan. Gaya ng sabi niya kay 7K na, kailangan mo ako, ikaw di kita kailangan. Katangahan! Di mo ba naisip na kung wala si 7K, wala kang kalaban? Tanginang pautot yan! Ang bantot na! Ganyan yung mga nilalagay ni Batan sa spoken word para makakantot siya! Kailangan mo ako, ikaw di kita kailangan? Sinabi na yan ni Alden kay Min ah. Huli ka ngayon, men! Mr. Tagasilip ng translated na WAC version, pinupuna pangunguha sa foreign, tas ikaw nagnanakaw sa Aldab Nation! Upal! Sinanay nyo kasi, tingnan nyo, pati anak nadadamay sa mga walang kwentang bagay. Sabi niya kay Diyos, magyayabang ka ng school achievements, yung kalaban mo nagpapaaral na ng panganay. Wow naman! Salamat daw, sabi ni Samantha. Isa kang mabuting haligi ng family. Naalala ko tuloy si Yangwan nung nilibre niya yung pamilya niya ng Jollibee. Ano naman? Okay. Para sa pamilya, Doy! Kupal! Sa sinabi mong yan, ako'y na-trigger dyan. Chinek ko si Samantha di sa pagiging bitter mangmang. Yung sinasabihan niyang pinapaaral niya, putak hinder pa lang. Kaya Samantha, paalala lang, sikapin mong makapag-aral nang di umaasa sa weirdong to. Kasi kung ngayong pre-school ka pa lang, sinusumbatan ka na niyan, paano na lang pag binabayaran niya na tuition mo, tang-ama mo. Ber, responsibilidad ng ama mapag-aral yung anak, wag mong i-deny ito. Panayabang ka pa, Ber, minimum lang naman yung binibigay mo. Ha? Alangan, igaya mo siya sa'yo. Di nakapagtapos. Iba talaga yung aura ni Casper sa battle na to. Kanina ko pa napapansin. Ang lakas, ang ganda nung niya, ang ganda nung stage presence niya, ang ganda nung aura niya. Hindi siya solid. Parang sa lahat ng battles na napanood ko kay Casper, consistent naman si Casper eh. Pero yung laban niya kay Katana dito, game face talaga. Pinapakita niya dito na hindi ako takot sa'yo, hindi mo ako mababata, hindi mo ako, di ba? Props dun sa aura, sa stage presence ni Casper sa battle na to. Boss, ogad ka dun pare. Ano gusto mo? Paglaki niya, magyayabang na lang din siya na may tropa siyang cum laude eh. Ha? Ganun ba gusto mo manyari? Tangin na nito. Kasi hindi ka pa tatay. Bawal ka magsalita. Di ka kwalipikado. Logic mo, napakawak. Parang kasalanan pa namin. Ayaw muna namin mag-anak. Di ba pwedeng ini-enjoy lang? At ayaw magsisita nga? Sa sinabi mong yan, tingin mo magiting ka na?
Paalala lang, nag-anak ka para magpamilya, hindi para pagsabihan yung mga walang karanasan sa pagiging ama. Ha? Tangina nito, bawal punahin. Pag walang karanasan kung paano. Pag ikaw ayos lang, ano yan, sariling batas? Ha? Pagkakaroon ng digital creator ni nanani ni Da Vinci, pagpupulis ni Diyos, pati paghawak ni 7K sa titi ni Shanti, hindi mo pinalampas. O ba't ka rin nagbabanggit ng mga bagay na hindi mo naman danas? Ano, malaki yung binabayad mo na tax sa gobyerno na to. Yan yung sinabi niya kay Diyos na magpupulis ka umay. Niyayabangan ng buwis yung taong para sa bansa handa magbuwis ng buhay. Ha? Tangina nito. Galing. Ano tingin mo sa pinagagawa mo, hindi normal? Ha? Pagpaparal ng anak, pagbabayad, hanip to. Pagpaparal ng anak, pagbabayad ng buwis, ano tingin mo dyan? Talent mo? Talented ka pala eh. Talented ka pala eh, pero ano, masarap sa pakiramdam. Pero alamang, iribat mo yan. At di na nakapagtataka, talagang idadaan mo yan sa tawa, lalo kung ayaw mo ipakitang nasasaktan ka. Ano, masarap sa pakiramdam, sige namnamin mo lang. Kahit itago pala, halata ng palihim na saktan. Pero di pa tayo tapos katana, patikim pa lang yan. Pangalawang banat, katana. Okay, so nadala ako dun sa presence ni Casper kasi iba talaga yung presence niya dito. Game face talaga siya. Sobrang focus niya. Nagre-react na yung crowd sa mga verses niya. Tangina, hindi siya nagpapadaig doon. May mga battles kasi si Casper na kapag nag-react yung crowd, 'di ba? Na out focus siya. Pero dito tangina na focus, sobrang focus. Grabe yung ano niya dito, yung respeto niya kay Katana. Nakitang-kita mo yung respect ni Casper kay Katana na hindi ako pwedeng magkaroon ng stutter, hindi ako pwedeng makalimot ng saglit kasi mawala yung momentum, 'di ba? Yun yung nakikita ko sa sa body language ni Casper. And yes, nakita ko na hindi siya nagpapadaig dun sa ano nga no, to be honest nga yung presence nga ni Casper sa ano na to, sa battle na to, na outpower niya yung presence ni Katana. So isa 'yon sa mga naging shield din ni Casper sa battle na to kasi yes, una siya nag-perform and maraming maraming instances na mababaliktad ni Katana 'yon kapag si Katana na yung yung nag-spit, tulad na lang nung balikan natin yung battle ni Katana tsaka 7K. Alam ko sa pagkakalam ko unang bumanat si 7K dun eh. So correct me if I'm wrong na lang. Di ko na masyado matandaan eh. Pero ayun. Alam ko unang bumanat si 7K dun. Pero alam mo yun, nakapag-set si 7K ng standards or ng power level na ganito dapat. Pero nung nag-perform si Katana, na overcome niya yun. So, ayun yung sinasabi ko sa inyo dito na si Casper nakapag-set siya ng malakas na or mataas na standards sa round 1. Pagdating ng round ni Katana is hindi yun umabot eh. Yung pinakitang performance ni Katana is hindi niya naabot yung pinakitang performance ni Casper. Kaya pagdating sa round 2 na maintain ni Casper yon. Ngayon, papakinggan natin si Katana sa round 2. Tignan natin kung ma-overcome niya ulit or sabi niya magta-try ulit siyang ma-overcome yung stage presence or yung aura ni Casper sa battle na to. Pero round 2 ni Casper, going back, consistent 1 and 2 para sa akin consistent. Andun yung mga angulo, andun yung mga references. Pasok yon, sobrang kalat din ng mga angles at hindi ko sinasabi na hindi yun tumatama. Guys, tumatama yon, solid yon. Pagdating kay Katana, tignan natin. So, ito yung chance ni Katana para itabla yung rounds 1 and 2 eh. Ayan. Let's go. Yo. Balita ako, sinakal ka daw ng papa ni Isa. Alam ko, tong topic na to, medyo masakit matandaan. Nung una ayoko maniwala, ba't naman sasakalin? Si Casper ang bait-bait naman. Hanggang sa nakita ko yung picture. Puta ace naman! Hindi naman kasi sakal to, tangina embrace na yan! Ang inang leg yan, pwede ikadel.
Sabi niya kay Nad, gago to sabi niya kay Nad, kasalanan daw ni Nad kung bakit kulang-kulang yung anak niya. Wow, sana balang araw makama to. Di naman normal yung leeg mo kahit kailan, sinisiba namin papa mo. Nag-invento pang kinantot kasi ni Nad yung umiiyak na pinsan para mag-wordplay ng kasintahan na. Walang wordplay sa pinsan, real talk lang, kayo ni Jake magkasintangan na. Example, may clue na daw si Wolverine, hindi pa mahulaan. Gets nyo? Ako nung una hindi, nag-isip ako ng sobra. So ni-replay ko, gumanto siya. Yung clue pala ang puta. Kanino ka nagpaturo niyan? Kay Chula? Anong gagawin mo sa akin ngayon? Alas 7K, baril-baril, anong laban ng katana? Kita naman sa laban ko palang kay Diyos, ala Wolverine, di ako tinatabla ng bala. Matalas ang nasa kamay, kung kinakailangan, kayang ibaon sa dibdib mo. Kita mo, dami pang bar sa Wolverine, tangina kayong kulupa na isip mo. Ayusin mo mga sasabihin mo sa akin ngayon ha. Kasi pag ako may di na gusto ang linya, yung kanta mong rapper po ako, di po ako gangster, isasend ko kay Enigma. Subukan mo ako. Pakinggan mo ba yun? Search nyo, RPA Casper. Rapper po ako, di po ako gangster. Lapis aking laging hawak at hindi lighter. Nung napakinggan ko yon, nasa labas ako, nakakahiya, tumululaway ko tropa. Pagtas ko pakinggan, alam mo naramdaman ko, ang sarap mo palunukin ang bomba! Rapper po ako, hindi po ako gangster. Oo, ako'y hustler, pero bilang songwriter. Ang kasalanan ng papa mo to Laban, huling lap. Kasalanan ng papa mo to Hilig pang puta. Kasalanan ng papa mo to fuck. Shit. Lagi pang OA mag-perform para malilimos ng reaction. Baliktad tayo, ngayon ko lang napagtanto. Ikaw nililimos mo yung crowd reaction na madalas inaawat ko. Pues sa'yo na yan boy, sawa na ako dyan. Yung matatanggap, pinahanap mo. Total kaya mong sikmurain kahit pilit, isasaksak ko na sa baga mo. Laban kay Pilos, 3 round nag-parody. Hala, alipin na ng palakpakan. Gagawing template yung Bar of the Night sa last event para sure ball na yung hiyawan. Kontento ka na sa atensyong nakaw sa ibang tao, nagagawa pang maiyabang. Ideya nila yung pinalakpakan ng mga tao, huwag ka makihati sa pakinabang. Tinami bang kasali? Tapos tignan mo yung sarili mo. Wala. Okay. Tangina. Okay. Pause na natin. Nag-choke. Kita naman nag-choke si Katana doon. Akala ko konting choke lang, pero medyo matagal yun, tol. Hindi natin pwedeng palampasin yung mga ganong klaseng choke kasi tournament. So ang tagal nun, parang around 5 or 5 to 10 seconds, parang ganon. 8 seconds, 10 seconds, parang ganon ganong katagal yun So marami pa akong sasabihin, sige. Patapusin muna natin si Katana. Aabang na pakaw sa ibang tao, nagagawa pang maiyabang. Ideya nila yung pinalakpakan ng mga tao, huwag ka makihati sa pakinabang. Tinami bang kasali? Tapos tignan mo yung sarili mo. Wala ka bang napapansin? Alam kong gusto mong magkampiyon pero di ka na bata, isipin mo kung tama ka pa din. Paano mo sasabihin sa aking pangalan mo? Ang sa kampyonato dapat ang halin. Kung mga pangalan din ng iba ang magdidikta ng mga makakaya mong gawin. Patay, putang ina. Okay, unahin natin yung performance. Yes, nag-choke. So, isa yun sa mga dahilan kung bakit hindi na natin ipe-perfect yung round 2 ni Katana. So, ang pinakamataas na score na lang ni Katana dito is 9 points. Pero di pa tayo tapos mag-judge. Round 2 ni Katana, sabi ko nga sa inyo, rounds 1 and 2 nakapag-set si Casper ng mataas na standards na dapat mong talunan to para matalo mo ako. So, round 1 hindi na pantayan, no? O hindi na pantayan o hindi na overcome ni Katana yung performance ni Casper doon, and sa written masasabi natin na
mas makulay yung round 1 ni Casper compare sa round 1 ni Katana, kaya malinaw yon, bibigay ko yung kay Casper. Round 2, ito na. Consistency Casper, andun pa rin yung mga angles, andun pa rin yung mga references. Game face, yes, hindi talaga mawala sa ano ko yon. Sobrang gusto ko yung yung presence ni Casper dito, na sobrang game face talaga siya. Andun yung sa body language ni Casper po siya. Makikita mo na yung respect niya kay Katana, na hindi pwedeng madapa, hindi pwedeng magkaroon ng stutter, hindi pwedeng mag slip ups. Kasi once na magkaroon ng ganun si Casper sa performance niya, mabilis, kayang-kaya ni Katana kaya ni Katana mabaliktad yung battle. So, ayun, consistent si Casper. Pagdating sa round 2 ni Katana, ito na, syempre unang-una yung choke, tapos effectivity ng mga linya, medyo drop off 'di ba? Hindi, nasabi ko nga sa inyo, sa round 1 ni Katana, hindi to yung typical na Katana na ina-expect ko or ina-expect ng marami. So, ayun, akala ko round 1 lang, pero round 2 nag-choke, tapos yung mga effectivity ng mga linya is hindi pa rin ganun ka, alam mo yun, kapulido. Andun yung punto, andun yung angulo, andun yung references, andun yung mga punchline, pero yung sa punchline hindi na ganoon ka-effective Sa mga angles, references, hindi na rin ganoon ka powerful or impactful din. So medyo nagkulang, kulang, hindi pala medyo, kulang yung round 2 ni Katana. So sa round 1, sabi ko kulang, nakulangan ako, tapos baka sa round 2 entry makabawi. Pero sa round 2 mas lumala, nag-choke, tapos same pa rin. Hindi pa rin ganoon ka effective yung baon ni Katana dito. So sabi ko nga sa inyo, pinakamataas na ni Katana is 9 points sa round na to, pero nag-choke, hindi ganoon ka effective yung mga linya. I'll go for 7 points for Katana dito. Hindi to yung ina-expect kong Katana. Real talk, hindi to yung ina-expect kong Katana. Medyo magaan. Hindi siya medyo. Magaan yung mga angulo, magaan yung mga references, magaan yung mga magaan yung returns niya kay Casper. I don't know why, no. So ayun, 9-7 in favor of Casper pa rin. So 18-15 by 3 points, ahead by 3 points si Casper sa 2 rounds. Let's go, round 3. Pangalan din ng iba ang magdidikta ng mga makakaya mong gawin. Patay tayo dyan. Mukhang offset of the night! Wala na. Awa. Game, round 3! Wag mong na-play. Usap tayong tatlo. Sabihin mo, nagsisinungaling ako Yan talaga yung tunay na bracket. Ayan daw Hi, game! Hey! Nung gabing tinalo ko si Nathan, binago niya yung bracket. Ha? Nung gabing tinalo ko si Nathan, binago niya. Okay, so share ko lang din sa inyo to. Dapat pala may picture tayo ng bracket, no? Alam ko may picture tayo ng bracket dito. Wait lang. Ano ba to? Ito! Meron. Okay. So, let's see para mas maintindihan nyo yung tingnan natin. Ikukwento ko sa inyo. Nag-open kasi si Casper ng Nag-open si Casper ng about dun sa ito. Nakalimutan ko. Pa round 3 na bago ko mabago yung bago ko mabago yung background. So shit. So ayun. Meron pa namang 12 minutes kasi 16 minutes pa lang naman. So ayun. Sa pagkakaalam ko kasi, ang kalaban ni Katana, so ito nung paano ko ba sabihin to? Wait lang. Sige, ganito na lang. Ito yung official bracket, 'di ba? Katana 7K, Casper Nathan. Wait lang, i-off ko lang yung camera ko. Ayan. Blaser JN, Prince Mirage. Ayun yung
ito yung official bracket. Pero sa pagkakaalam ko, ang kalaban ni Casper is si Mirage, no? Ang kalaban ni Blazer is si Katana. So ayun yung sa pagkakaalam kong bracket. So sa round 2 sa round 2 ng tournament, Blazer versus Katana, tapos Casper versus Mirage. Ayun dapat yun eh. So hindi ko alam kung bakit nabago yung bracket. So ito na yung tinatopic ni ngayon. Ito na yung tinatopic ni Casper ngayon. So yan, tingnan natin, panoorin natin. Pero ayun, sa mga hindi nakakaalam, totoo yung sinasabi ni Casper, guys. Totoo yung sinasabi ni Casper na binago yung bracket after nung battle na yon. And sa pagkakalam ko, Katana versus Katana versus Blazer yon. So yun. Tingnan natin kung anong story ni Casper sa part na to. Nathan, binago niya yung bracket. Ha? Nung gabing tinalo ko si Nathan, binago niya yung bracket. Si Mirage next round ko, sinend niya sa GC. Tama ko? Passport. Diba? So, sabi ko sa inyo eh. So, Mirage ang next round. Diba? At least, diba? Nagkakaroon ng proof. Yung sinasabi ko dito. Nathan, binago niya yung bracket. Si Mirage next round ko, sinend niya sa GC. Tama ko? Fast forward, in-upload laban ko. Puro Nathan yung comment. Ako bugbog sarado. Kinabukasan, binago niya na naman yung bracket. Hindi ba yan panggagago? Bakit? Kasi kung siya yung overhype at ako fresh pa sa mga hate, mas madali kang mananalo. Isipin nyo ha, isipin nyo. Debut battle, binigyan agad ng Da Vinci, galing lang sa pagkakabadibag ni Pilos at Calix. Maraming galit talaga. Kaya paano hindi ka mananalo nun, lahat ng tao against sa kanya? Ha? Isipin nyo na maigi. Malakas ka ba talaga doon, na malakas lang galit ng tao kay Da Vinci? Ha? Sunod, binigyan ng Diyos. Nakakagaling lang din sa controversial na finals laban kay Kilua. Sa comment section, ganun din. Puro Kilua ginigit. Ang daming hate. Kaya nga kahit galingan niya sa laban nyo, di siya nanalo kasi meron ng villain effect na na-create. Hindi nyo pa ba gets? Kung ano yung kahulugan, lahat ng binibigay niya sa'yo, yung ayaw ng mga tao para madali ka magustuhan. Kasi ikaw yung gusto niya mag-champion. Tindi talaga. First round niya si 7K, hindi halata. Kaya ang tanong na magpapaisip sa mga tagahanga ni Katana, magaling ka ba talaga o may magaling lang na nag-aalaga? Sa'yo na mismo nang galing. Over 10 years ka na nagra-rap kung saan na nakatapak. Nagkampiyon na sa liga ni Cass, ni Slack, pero di ka nakilala at yun ay patunay na kagad na naging epektibo lang yung Katana nung mahusay na may hawak. Ano? Sinabi na ng monopolyo! Na naging epektibo. Take ina mo. Wala akong masabi doon. Bulang yung Katana nung mahusay na may hawak. Ano? Sinabi na ng monopolyo! Simula na ng monopolyo! Binanggit niya pang nalulugod. Matalim daw kung manghima tong Katana. Ine-endorse ng mga manunood. Di nila alam behind the scenes sa bawat cut mo may director na nasusunod. Kasi bakit? Yan yung gusto niyong palabas, siya yung bida. Comment sa bracket, Katana all the way. Grabe na ang hype ng mga banatan. Talagang Katana all the way kung nilalakad ka ni Sight. Para-paraan! Yan ka na naman! All the way! Okay, M-Zite. Para-paraan kanta ni M-Zite yun. Hype ng mga banatan. Talagang Katana all the way kung nilalakad ka ni Sight. Para-paraan! Yan ka na naman! All the way! Tangina nito, yan ka na naman. 3Js bias talaga yun, no? Pero pasensya ka na, ako nadamay ka sa sulat. Binaliktad ko lang yung hawak mong Katana, kaya ka nasugat. Pero mas masakit sa'yo yun. At alam kung sang-ayon ka dyan. Kasi nasaktan mo yung taong ginagawa na lahat mag-champion ka lang, ha? Tangina, siya yung gusto mo mag-hari dito sa tinayo mong bahay. Pwes talo-talo na muna. Pardon, Master, di ako susunod kay Kuya. Baron Geisler, ha? Ano? Tangina mo. Tahimik? Awkward? Ako masama? O ako lang may kayang magsalita? Kaya di lumalakas reacts? O sadyang umaamo mga tupa pag may lumalabas na facts? Ha? Hindi lang yan! King ina mo, tinapos na ni Casper dito. Speechless pa ako. Ay, intindi nun, tol. Intindi nun.
i-post mo. Hindi naman nanalo to, wala na. Ha? Lumalabas, hindi lang yan, pati si Terdy. Panay post ng reels ng mga lives mo para yung hype, para yung fans niya mapunta sa'yo at yung hype mo matustusan. Ngayon, paano ako naging lugay sa laman ng mga bulungan? Kasi kung lamang ka talaga, di nyo na ako kailangan pang pagtulungan. Kaso hindi, at talatang nauubusan ka na. Kaya di lang kay M-Site nagpatulong, pati kay Terdy pa, na kailangan na ng MT kasi MT na! Ah! Woo! Kaya wala nang katanang maantay sa finale. Mga paan niya nangyari, ekspektasyon nyo't si Katana magkasabay na finale. Ah! Wah! Kaya ang sagot sa tanong ng mga masa, tama kayo, wala pong laban si Katana. Tangina. So ito yung usapan sa Facebook na grabe yung round 3 ni Casper. Tangina, gusto kong ulitin yung buong round 3 ni Casper. Fuck. Real talk. Gusto kong ulitin yung buong round 3 ni Casper. Tangina yan. Ang ganda nung nag-umpisa si Casper sa about dun sa bracket. Ang ganda nung kwento. Ang ganda ng kwento ni Casper about dun sa bracket. Binago yung bracket. Tapos reference niya na debut battle binigyan ng Da Vinci, Joss. Tapos napunta kay M-Site, napunta kay Terdy. Alam mo yun, yung transition sobrang pulido, guys. Sobrang pulido ng transitions from bracket, past battles ni Katana, M-Site, Terdy, villains, di ba? Nagbukang villains, yung comparison tsaka yung napansin, no? Yung napansin ni Casper na pattern or comparison na binigyan ng Da Vinci nung time na natalo kay Anthony tsaka kay Pilos. So tapos yung kay Joss na galing nga sa championship, which is kay Kilua sa finals ng FRBL 1 of 4. Tapos Katana pa rin yun. Tapos ngayon pero para sa akin, ang sinasabi kasi ni Casper dito, parang controversial daw yung laban nila ni Nathan. Pero para sa akin, malinaw naman nga Casper since na-review naman natin yung battle na yun. Malinaw yun, Casper. Pero yun, comparison. Ang ganda ng comparison tsaka yung pattern Kasi makikita mo doon na mabubuo mo yung image or yung imagery na okay, baka ganun nga. Pero yun, yung kita nyo yung transition doon, tapos yung mga punchline ni Casper. Tangina, sobrang pulido, guys. Sobrang pulido. Ang ganda nung ender, and yes, sabi niya, and yes, wala pong laban si Katana. And totoo yun, tangina. Kasi nga, talo na si Katana dito. Tangina, ang lakas ng round 3 ni Casper. Tapos yung expectation tsaka Katana, parehas na binali. Tangina, sobrang, gusto kong ulitin yung buong round 3 ni Casper, men. Real talk yun. Kaya wala nang Katanang maantay sa finale. Mga paan niya nangyari, ekspektasyon nyo't si Katana magkasabay na finale. Wah! Kaya ang sagot sa tanong ng mga masa, tama kayo, wala pong laban si Katana. Grabe yun. Kung naka-follow kayo sa page ko, meron ako sinabi doon nung nakita ko yung poster na yung result. Sabi ko doon, shinare ko yung Hudyat 3. Shinare ko yung Hudyat 3 tapos nag-caption ako doon. Nagkatotoo yung sinabi ni Antonym sa akin. So, sa mga din nakakaalam, no, share ko na lang din sa inyo. 1 minutes, nagkausap kami ni Antonym. And sabi ko, sino ang syempre, nagkausap kami, sabi ko, bakit hindi ka kasali sa tournament? So, ayan, may mga sinabi siya. Tapos sabi ko,
pedestal 3 kung sino yung magcha-champ. So hindi ko na maalala kung sino yung sinabi niya doon, pero ako nagsabi kasi ako doon na sabi ko, ano sa tingin mo kay Katana? So sabi niya, antindi lang nung sagot ni Antonym sa akin noon. Sabi, malakas si Katana pero feeling ko kaya siyang talunin ni Vicente or kaya siyang talunin nila Espero, nila Casper. So, ayun, 'di ba? Ang galing lang nung coincidence no na si Casper yung naging kalaban ni Katana, which is ayun nga yung parang naging expectation ni Antonym sa nung tinanong ko siya na kayang-kaya daw talunin si Katana, nila Vicente, nila Espero, tsaka nila Casper. So, which is nangyari dito sa pedestal second round. So, ayun, the best round for Casper. And ang ganda ng pagkakasalansan niya, ang ganda ng transitions, ang ganda ng angles, ang ganda ng referee. Perfect. Sobrang perfect ng round 3. Sabi ko nga sa inyo, nag-start si Casper about dun sa bracket. Tapos debut battle ni Katana. Ayun, so on. Solid na round 3 para kay Casper. And yes, perfect yun for me. Malinaw yun, perfect 10. Although hindi pa tapos yung Katana dito, pero tangina, sobrang perfect ng ginawa ni Casper. Hindi niya dinissect si Katana dito. Sariling angulo at sobrang effective ng ginawa niya yan. Tangina. Okay, Katana. Nagustuhan ko din yung paggamit niya kay Mzite na pasensya na nadami ka sa sulat. Binaliktad ko lang yung hawak mo na Katana. Tapos yung pinagkampyonan ni Katana, nagkampiyon kay Kaz, nagkampiyon kay Slack. Tapos mapapansin ka lang kasi hawak na yung Katana ng mahusay, 'di ba? Ang galing nung reference na yun. Yo! Bias daw sa akin lahat. Si Teddy, si M-Site. Para magpaka-underdog. Yun ba yung sagot? Bias na din si Enigma, pre. Laban ko yung unang in-upload. Yo. Sabi ko kanina, paano mo sasabihin sa akin sa kampyonato? Ang pangalan mo dapat ang halin. Kung mga pangalan din ng iba ang magdidikta sa mga kaya mong gawin. Pero di mo sinagot. Sige, eto na lang. Parang yung kay Da Vinci. Gingalapag mo. Di ba hindi ka naman si Zoro? Bakit yung Katana kinaagat mo? Nung sinabi kong gusto ko yung kayang lumamon ng buo, hindi tayo nagkaintindihan. Hala, teka nga pre. Di din kayo nagkaintindihan. Ang cute ng joke niya no? Parehas kami. Round 2 kay Nathan, panay puntong personal, tas nag-callback ng joke. Hala, parang gago. Tama nakakabait sa akin. Sa iba naman, Casper, tangina, nasasaktan na ako. Ano pa bang aasahan sa mga MCing nasa lower echelon para umangat tombstone ng mga pinatay ko? Ginagawa na stepping stone. Lantaran magnakaw ng formulang pota. Kala mo tropa pwede yon? Apelido ko Jimenez, hindi Tesla. Ba't mo ko Thomas Edison? Sinita si Dave Denver sa pandadamay ng anak. Aba, makatao pala si Casper. Tas nung napanood yung Labi Pamilya Oy Kiluwa, anak ni Nad, ayun, topic niya sa battle. Pagtasitahin si Nad sa pagiging tatay netong binata, na sa pagiging ama walang kaalaman. Kay Nathan, Katana mode on. Ano naman kung naghahalo siya, hindi mo yun naranasan. Hala, pag salbahay ako, bad boy ka. Pag mabait ako, ehemplo ka naman. Ano, wala ka ng konsepto ng tama at mali. Ano yan? Bakilamero ka na lang. Kada event, nagpapalit ng paniniwala. Hypocrisy maximum. Dapat di ako napapanood ng mga unggoy Monkey see, monkey do. Kung nagsabi ka lang sana, edi sana ngayon, di mo kailangan magmaang-maangan. Di lang kita tuturuan. Ako bahala sa'yo. Sasampalin pa kita ng manual. Gagabayan kita. Gang yung pagsuntok, yung makuha ng buo. Di ka lang matututo mag-spit, tuturuan pa kita paano sumuka ng dugo. Kaya yung sinasabi mong 7K na yung estilo ko, gusto ko maging meta,
Wala namang meta eh. Hindi naman ganon. Ang meron lang, lupo ng mga tupa at mga iilang pastol. Anong pakiramdam? Na kay 7K. Kay 7K pa mismo to nang galing. Na madali lang tumagaya ng mga kagaya ni Makoy pagkatapos mo ko nagayahin. Anong pakiramdam? Nung nadinig mo yun bang tama ininda mo? Na yung sinasabihan mong pinakamababa sa kupunan, ganun kababa tingin sa'yo, kaya mo bang sabihin sa akin, Sight? Nasa mata sa mata, na sa akin mas magaling to. Kung kada mapapanood kita, may mahinang ako dyan sa sinasalamin mo. Sino pagaganahan magpakita ng bago? Mga tatanggapin nyo kung pag kinagat na yan ng tao, alam nilang lalaspagin mo. Pero ayos lang yan. Ginamit kong porsyento sa'yo, hindi pa humigit sa kalahati. Kahit na alam kong sa tournament, ikay sabik na makabawi. Kung alam ko ng pangungopya lang dahilan, ba't nakadikit na yan palagi, ay tama lang napakita kung lakas sa'yo ay maliit lang na bahagi. Kaya, para sa laban na yun. Okay, so ano na nag-flatten na talaga yung yung performance ni Katana sa round 3. So yun, malinaw. Hindi umubra yung round 3 ni Katana sa round 3 ni Casper. Kaya gusto kong ulitin yung round 3 ni Casper. Pero mamaya ko na lang siya uulitin off cam. Gusto kong ulitin talaga, real talk. Gusto kong ulitin, pero off cam na lang. Medyo pag nakukulangan pa ako sa pag-absorb doon sa mga bara ni Casper doon, pero sobrang pulido talaga. Kita nyo, tapos na yung round ni Katana, pero Casper pa rin yung na sasabi ko dito. Ganun ka powerful yung round 3 ni Casper, at ganun naman ka flatten yung round 3 ni Katana. So ayun, wala na masyadong explanation dun sa round 3. Kitang-kita yun na sobrang solid ni Casper doon. Sobrang nag-power up eh, 'di ba? From alam mo yun, from 2 rounds na 9 points, yung round 3 ni Katana, pwede kong sabihin na 30 points yun, 20 points yun eh. Ganun ka burst, ganun kalakas yung burst niya, na from 0 to 20 or from 0 to 30 yung yung possible na gawin nating score doon. Pero yung Katana, consistent siya. Round 1 and 3, parehas yun. Yun. 23 points for Katana. Pero yung kay Casper is 9, 9, 10. 28 yun. So, 28 to 23. Binigay ko kay Casper all 3 rounds. Kasi, umpisa pa lang. Sabi ko nga sa inyo, nung umpisa ng vid natin, nagsha-shoutout pa lang si Casper. Iba na yung presence niya. Kay Katana naman, round 1, hindi niya na-overcome yung standards na sinet ni Casper sa battle. Kaya, yun, nagtuloy-tuloy yun hanggang sa dulo. Ayun. All 3 rounds, Casper, 28 to 23. Round 3 yung pinaka malayo. Although yung round 2 is nag-choke, pero in terms of mga haymakers of punchlines, sobrang siksik nung round 3 ni Casper. Motos Battle League, Hujat 3, Pedestal 3, quarterfinals. Magingay pa kayo isang beses para sa laban yun. Siyempre, gusto ko muna pasalamatan, sir. Message nyo lang itong Facebook ko, Crown Manila. Solid kayo lahat. Pati mga nakasuporta sa amin online, mga nakasubscribe sa 100,000 subscribers. Maraming salamat sa inyo lahat. Pero ang boto ng Urado, mag-a-advance sa semifinals, 5-0. Magingay para kay Casper. Yun, shoutout kay Katana. Grabe, feeling ko nagpigil sa akin talaga to. Yun, shoutout kay Altron Dame, Nico Senya, Laura, kay Jason. So, feeling ko nagpigil talaga sa akin to. So, yun din yung tingin ni Casper Ako, first time ko siya mapanood, and yes, sabi ko nga sa inyo, parang hindi to yung typical na Katana. Hindi to yung napapanood ko na Katana sa first 3 battles niya dito. Hindi to yun. So, nabanggit din ni Casper na nagpigil. So, tignan natin, di ba? Nilo Magno, Kerry Jazz. Abangan nyo yung release namin ng MB. Wag na wag. Bukas na naman. Tapos shoutout sa girlfriend ko. I love you, Erin. Yeah! Semis! Yo! Salamat kay Casper. Lakas ni Casper. Lakas talaga ng kagaya. Salamat. Yo, tang inang Casper yon. Round 1,
medyo dikit pa eh. Hindi ko di ko ginudge yung yung round 1. Inintay ko yung round 2 at saka round 3 nila. Kasi parang tie lang talaga yung round 1 nila eh. Pero kahit di nag-choke si Katana dun sa round 2, kay Casper pa rin yun. Ibang Casper talaga yung ngayong gabi. Lalo yung round 3, finish him. Si Casper. Yun, Diyos, binoto ko all 3 rounds ka. Hindi pala. Round 1 ko tabla. Kala ko kay Casper na. Pero nahabol pa ni Katana, lakas ng round 1 niya. Round 2 ko, Casper, wala si Katana. Sobrang obvious. At round 3 ko, ayun. Ganda ng punto. Punto por punto, storyline ni Casper. Storyline, yes. Paano niya nilaro. Diba? Sabi ko sa inyo, yung round 3 ni Casper, yung story, diba? Nabuo niya talaga yon. All 3 rounds lahat ng angle, sobrang trip na trip ko. Okay din si Katana, practice si Katana, pero kumbaga yung ginawa kasi ni Casper parang ang perfect ng pagka-justify niya sa lahat ng angles niya. Tapos yung ender ng 3, solid yun yung wala pang battle si Katana. All 3 rounds, Casper, props si Katana. Oh yes, all 3 rounds. Rest kami ni Joss, all 3 rounds. Ayun, so yung round 1, binoto ko si Kuya Katana kasi parang bitin yung round 1 ni Kuya Casper. Tapos sa round 2 yun nga, nakita naman natin parang medyo lumaylay si Kuya Katana. Kaya yun nakuha ni Kuya Casper. Sa round 3 naman, ang ganda ng mga angulo ni Casper. Yun talaga yung mga angulo na pangtapos talaga. Tama. Ang ganda kung paano niya linatag yung mga angulo, kung paano niya isa-isang pinaliwanag. Tapos yung mga punchline, yung bagsak ng mga punchline. Kaya yun. Tapos yung round 3 din ni Kuya Katana parang medyo bitin din. Kaya yun. Casper. Yo, Nego G, binoto ko si Casper. Yun, round 1. Casper. Tama. Boto ko si Casper. Round 1. Iniskuran ko sila ng bilang ng punchline talaga nilista ko. Nakuha ni Katana yung round 1. So, 6-5 parang sa round 1 nila. Yung round 2, malaking bagay yung pagkawala ni Katana doon. Pero medyo lumaylay din yung ender ni Casper. Pero lamang si Casper doon kasi nawala si Katana. So malaking bagay yun. Nakuha yun ni Casper. At putang ina yung round 3 na. Doon na puta sinaranan ni Casper. So, pero although malakas yung pinakita pa rin ni Katana nung round 3. Kaso mahirap na habulin kasi malaking factor yung pagkawala niya ng round 2. So, tas dagdag pa yung putang ng ender ni Casper. Sobrang solid nung Casper. Yo, Blues. Round 1 binigay ko kay Katana, sobrang solid ang round 1 niya. Round 2 binigay ko kay Casper kasi nag-choke na siya. Tsaka malaking epekto din sa kanila. Round 3 binigay ko kay Casper, sobrang kitang-kita naman sobrang solid ng round ni Casper. So ayun, no? Pare-parehas kami ng reaction sa round 3 ni Casper. Ang ganda, pinaka nagustuhan kong explanation sa round 3 yung kay Joss, no? Sabi niya sobrang ganda daw ng storyline. And yes, sabi 'di ba sabi ko sa inyo, ang ganda ng transition, ang ganda ng story, ang ganda ng image na nagawa or nagamit ni Casper dun sa na yun, sa round na yun. And yes, all 3 rounds din yung binoto ni Joss, and ako all 3 rounds ko din binoto si Casper. So ayun, another successful battle na naman ang napanood natin sa Pedestal 3. At congrats kay Casper. Gusto ko talagang ulitin yung round 3 ni Casper, diba? Pero ayun, pahinga muna tayo. Medyo full pa yung utak ko, iisip ko sa mga bara. Ine-next ko na agad yung Pilos versus Pero, which is ito yung isa sa mga inaabangan kong match-up dito sa quarters, no? Pilos versus Pero. So after this, pahinga lang ako. Magre-recover lang ako dun sa mga bara na narinig ko. Okay? So kita-kits tayo dun mga kumag. Peace out.